Having a place to go and to rest is called a home. Having people to love you is called a family. And to have both is called a blessing. My question is, are you blessed? Kayo ba ay pinagpala? Kung meron kang inuuwian, magpasalamat ka dahil hindi lahat ng mga tao ay may inuuwian. Maaaring meron silang inuuwian pero hindi sa kanila ang tahanan. Marami po ang walang mauwian dahil sa hirap ng buhay. Marami din ang nangungupahan, ang nakikitira lang. Kaya nga, kahit nasabihin mo, marami kang utang o marami kang problema, isang pagpapala ng buhay ay yung meron kang tahanan. Amen? Pero pangalawa, kung meron kang inuuwian na pamilya na kung saan pinagluluto ka pa, kung saan kinukumusta ka, kung saan pag wala ka pa, ite-text ka, tatanungin ka, nasan ka na? Yan din po ay pagpapala galing sa Diyos. A loving family is also a blessing. At alam po natin na hindi naman po lahat ay pinagpapala ng isang mabait, mapagmahal at mapagpasensyang pamilya. Lahat po tayo, alam naman natin na aminin natin na hindi perpekto ang ating mga pamilya. Minsan nga, yung pamilya na hinahanapan mo na dapat umintindi sa'yo, maggabay sa'yo, magmalasakit sa'yo, sila pa ang unang makakasakit sa'yo. Di po ba? Marami po sa atin merong dysfunctional family, toxic family. Meron po mga iba, nakala nila ang kanilang mga ama ay ang kanilang magiging bayani o hero ng kanilang buhay. Sila pala yung mga magiging unang disappointment sa buhay nila. Marami po na mga bata nasasaktan. Bakit? Dahil palaging wala yung tatay at yung nanay naman na nananatili, palaging galit, pinapagalitan sila, palagi silang sinisigawan. Marami din po mga kapatid, marami din po na kung saan imbis na purihin o pansinin yung magandang ginagawa ng bata, palagi ang nakikita yung mali. Masakit din po kapag sa pamilya, kinukumpara niyo yung bawat isa sa ibang tao. Hindi rin po ibig sabihin pag tayo ay magkakapamilya o magkakamag-anak, nagagawin mo na yung gusto mo. Being related to one another does not give you the authority and the power to hurt the other. Marami tayong naririnig na sinasabing, anak lang kita, anak ko lang yan. Di ba? Kung pamilya mo, dapat higit pa nga yung turing mo sa kanya. Kung nga pamilya mo, kung nga kamag-anak mo, kung nga kadugo mo, dapat nga special, umaapaw na pagmamahal ang trato mo, ang ipapakita mo, ipaparanas mo sa kanila. Pero yan ang isang malungkot na katotohanan na marami sa atin, yan ang nararanasan. Na pamilya nga tayo, nawawala ang pagmamahalan. Paano magiging pagpapala ang ating pamilya sa bawat isa? Ano ang sinasabi ng ating Panginoon na kailangan nating makinig sa salita ng Diyos, sundin ang kagustuhan ng Diyos. Bakit ba naliligaw ang pamilya? Bakit ba nag-iiba ang ugali na magkakamag-anak sa bawat isa? Dahil tayo ay lumalayo sa Diyos. Tayo ay inaanyayahan po minsan pa na manumbalik, gawing sentro, pundasyon ng ating buhay ang Diyos. Napakarami po ang nagtatanong din sa akin, Father, ano po bang magagawa ko pag toxic na ang aking pamilya? Nasasaktan na talaga ako. 3 bagay lang po. Una, kailangan sabihan mo sila. Communicate your hurt to them. Kasi kung hindi mo sasabihin doon sa tao na ikaw ay nasasaktan, magpapatuloy at magpapatuloy sila doon sa kanilang masamang ginagawa. Hindi po ba? And remember, my dear friends, that hurt and pain travel through our relationship in the family. Na ipapamana ang lungkot, na ipapamana ang sakit, na ipapamana ang sakit ng loob. So kung meron kang galit, inis, o hindi gusto na ginagawa ng iyong pamilya, sabihin mo habang maaga. Communicate it. Talk to one another. Huwag mong hayaan na manatili sa puso mo. Kasi ano man yung tinatago mo, tandaan niyo po, nangangasim yan, nasisira yan, nabubulok yan. Kaya nga nahihirapan ka kasi kinikimkim mo, tinatago mo. Labas mo, sabihin mo. Say it to them nicely. Communicate it to them.
lovingly. Pero pangalawa, kung meron mang gulo o hindi maganda nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na sa buhay ng ating pamilya, kailangan natin dagdagan ang ating pagdarasal. Pray for your family. Pray with your family. Tanungin niyo pong inyong mga sarili, kayo pong magpapamilya, nagdarasal ba kayo? Sama-sama ba kayo nagdadasal? Ano yung priority niyo sa inyong buhay? Pera? Kabuhayan? Nasaan ang Diyos sa inyong hinahanap sa buhay? Dahil alam natin ang kasabihan that the family that prays together stays together. Pero dadagdagan ko po that a family that prays together is blessed more together. Baka isang dahilan yan kaya hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Tandaan niyo po, ang pamilya na hindi nagdarasal ay mahina spiritually, kaya nga nakakapasok ang masama. Gusto mong umayos ang inyong pag-iisip, pag-uugali, ang iyong ugnayan sa bawat isa? Allow prayer to have a primary role in your family. Naway wag niyong baliwalain ang kapangyarihan ang magagawa ng panalangin sa inyo. Hindi po sapat na tayo'y nagdadasal 1 oras sa 1 linggo. Alam natin na higit pa dyan ang kailangan natin. Alam natin napakaraming mga problema, pagsubok ng buhay, at walang ibang makakatulong sa atin o hindi ang Diyos. Amen? So do not only pray, but pray together as a family. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kung talagang masyado ng malala at hindi na tama ang nangyayari sa pamilya, it is better to distance yourself from them. Remember that it is not wrong to cut off somebody in your life, even if they are your family. Kung talagang inaabuso ka, kung talagang sinasaktan ka, lumayo ka o ilayo mo sila sa iyong buhay. Hindi naman po ibig sabihin pag tayo'y magpapamilya o magkakamag-anak na dapat palagi dikit-dikit. Tingnan niyo po, madalas pag dikit-dikit tayo, kahit na magpapamilya mga yan, nagkakagulo. Yung mga magkakapatid, nag-aaway, minsan sulsol ng kanilang mga kanya-kanyang asawa. So kung hindi na nakakatulong, kailangan nating bumukod. Hindi naman po totoo yung sinasabi na blood is thicker than water. Narinig natin yung kasabihan na yon. Mas totoo at mas mabuti. Tandaan niyo po that peace is thicker than blood. Mas kailangan po natin ng kapayapaan kaysa sa pinaglalaban mo yung kadugo mo. Kadugo mo nga, hindi naman bumubuti ang iyong kalagayan, ang iyong pagkatao. Di po ba? Kahit din ang ating Panginoon, pinapaalala sa atin yan eh. Ano ang sabi niya? That whoever loves his mother and father and brother, sister more than me is not worthy of me. Kung ang nagiging daan, kaya napapasama ka, yung pamilya mo, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumayo-layo sa kanila. Blessing ang pamilya. Kung tinutulungan kanilang mapalapit sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Alam din po natin yung kasabihan, di ba? Naririnig natin. Walang ibang magmamalasakit sa iyo kung hindi ang iyong pamilya. Amen? Pero minsan, meron din po mga taong nagmamalasakit sa atin kahit na hindi natin sila kadugo. Sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa atin? Dalawa. Una, ang Diyos. Pangalawa, yung mga pinipili na tayo'y mahalin. Tandaan niyo po yun. Hindi po automatic na kapamilya mo, kamag-anak mo, agad-agad pipiliin kang pagmalasakitan, mahalin, ibigin. Hindi po ibig sabihin na kapilido mo yan o katabi mo ng bahay na ikaw ay agad mamahalin. Hindi. Dalawa lang ang magmamalasakit sa atin. Ang Diyos at yung mga gusto tayong mahalin. So kung hindi maayos ang iyong pamilya, iiwanan mo na ba sila agad? Wag muna. Dahil maaring ikaw ay sinusubukan ng Diyos. Ano ang pagsubok ng Diyos? Gusto niyang ikaw ay maging mas banal. Amen? So, my dear friends, a family can be a blessing and a curse. Kung gusto mong maging blessing ang iyong pamilya sa iyo, ano ang paanyaya ng Diyos? Pakinig sa salita ng Diyos, sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. May dalawang klase lang ng tao na pupuna sa iyo sa buhay. First, those people who know you. But secondly, those people who do not know you. Dalawang tao lang.
ang magkri-criticize, pupuna sa iyo? Una, ang mga taong kilala ka, people who know you. Pero pag ang mga taong kakilala mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo, sinasabi sa iyo mga kasalanan mo, magpasalamat ka. Bakit? Dahil mahal ka nila. Hindi nila sasabihin ang mga pagkukulang mo kung hindi ka nila mahal. Bakit nila sinasabi? Bakit ka nila pinupuna? Kasi gusto nilang mapabuti ka. They want you to improve yourself. Alam naman nila na masasaktan ka sa mga sasabihin nila, di po ba? Pero tingnan niyo po yun. They are risking your good relationship just in order for you to be good. Kaya nga sana ma-appreciate mo yung kanilang ginagawa. Ang hirap kaya sabihan ang isang tao sa kanyang pagkakamali. Hindi po ba? Pero yung taong yan, naglakas ng loob, nilapitan ka, sabihan ang iyong pagkakamali kasi ayaw nila na mas lalo kang mapasama. When people that you know criticize you, thank God for them and understand that they love you. What they are doing is something good. Amen? Ang ating Panginoon, mahal niya ang mga Eskrib at Pariseo kasi gusto niya magbago sila. Gusto niya na sila'y maging mas banal. Gusto niya sila'y maging mas mabuti. Kung hindi niya mahal ang mga taong ito, hindi niya papansinin at papabayaan sila. Ganyan din sana ang iyong maalaala. Pag yung kakilala mo, yung malapit sa iyo, kapamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo, pasalamat ka. Kasi mahal ka pa rin yan. Ayaw kanyang mapasama. Amen? Pangalawa, people who criticize us are those people who do not know us. Meron mga ganyan. Mga sadyang mapaghusgang tao na kung anong makikita nila, sasabihin nila without even any consideration of the feelings of another. Yan yung mga nakakainis, nakakagalit. Pero bago ka mainis at magalit, diyan sa nagsasalita ng masama sa iyo, na hindi ka naman talaga kakilala, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong unawain siya. Because only people who have a narrow mind and have a bad experience are those people who talk bad to other people. Ang isang taong makitid ang isip, ang isang tao na may masamang nararanasan, sila lang yung mga taong may masamang sinasabi tungkol sa mga ibang tao na hindi naman nila kakilala. At anong kailangan nating gawin sa mga ganyan na klaseng tao? Kailangan pagalitan mo sila? Kailangan ba awayin mo sila? Hindi. Have compassion towards them. Mahalin mo sila. Unawain mo sila. Patawarin mo sila. Because remember that principle, hurt people. Ang mga taong nasasaktan, sila lang yung mga taong may nasa na makasakit sa iba. Dahil pag ang isang tao masaya, ang isang tao kontento, pag ang isang tao payapa, hindi naman maninira yan ng ibang tao. Hindi po ba? Kaya nga imbis na magalit ka, mag-isip ka kung paano maghiganti sa taong yan, ipagdasal mo siya, unawain mo siya, mahalin mo siya, patawarin mo siya, kasi kawawa ang taong yan. May pinagdadaan ng masama, kaya nga masama ang lumalabas sa kanyang bibig. May nararanasang masama, kaya nga gusto niya na iparanas ang kasamaan sa kanyang puso sa iyo. Ang ating bang Panginoon, masama ang kanyang nararanasan, kaya nga masama ba ang kanyang sinasabi sa mga Pariseo at Eskriba? Hindi. Alam natin, pag-ibig at pagmamahal lang ang nasa puso ng ating Panginoon. Bakit pinuna ang kanilang ginagawa? Kasi naaawa siya na baka kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa, ay mapipiligro ang kanilang mga kaluluwa. Unawain mo yung mga taong nagpupuna sa iyo. Kung hindi mo kakilala yan at masama ang kanilang sinasabi, kaawaan mo sila, mahalin mo sila, patawarin sila, ipagdasal sila. Minsan nga po, pag ako'y tumitingin sa comment section, hindi mo talaga maiiwasan, makakakita ng isang tao, magsusulat, magko-comment, puro mga masasakit, masasamang bagay. Meron po, imbis na magalit ako, naaawa po ako. Bakit? Kasi po, ganito yung naiisip ko eh. Tingnan nyo na itong taong ito, nag-ubos ng oras para mag-type, sumulat ng masama
Di po ba nakakaawa yun? Inuubos mo yung oras, grasya, buhay, panahon na binigay sa iyo ng Diyos dito para sa ano? Para gumawa ng masama, para maglabas ng sama ng loob. Di po ba nakakaawa yun? Kasi napakaiksi lang po ng buhay natin, di po ba? Tapos uubusin mo lang sa pagsasalita ng masama. Bakit hindi natin ubusin ang ating buhay at ating panahon dito sa mundo sa pagsasalita ng mabuti, sa pagtulong sa iba? Yan yung isipin natin. Pag tayo ay pinupuna ng ibang tao, tulong sa atin yan. Hindi naman tayo dinadaw. Kung talagang nararamdaman natin na tayo ay sinisiraan ng isang tao, huwag kang magalit. Unawain mo ang taong yan. Dahil ang kanyang paninira nanggagaling sa kanyang kalooban. May sira ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Bakit kailangan iwasan ang mga taong galit? Why should we avoid angry people? See, the Lord gives us an example in the gospel. Siya'y nangaral, ayaw daw yung kanyang sinabi. People were filled with fury. Ang mga taong ito, kababayan niya, mga taong ito, kamag-anak niya, mga taong ito, kakilala niya. At anong ginawa sa kanya? Nilabas daw siya sa sinagoga, tinutulak siya, pinapatay siya, inihuhulog siya sa bangin. And yet, what did the Lord do? He avoided them. He walked in the midst of them. Dinaanan lang niya. Dinedman niya. Hindi niya pinansin. Pinabayaan niya. Jesus, let them go. Why should we let go of angry people in our lives? Bakit kailangan mo din iwasan muna, dedmahin ang mga taong gagalitin o puno ng galit sa kanilang puso? Two reasons. Because one, remember, an angry person is a foolish person. Or in other words, a person with anger issues is a stupid person. Mababasa niyo po yan sa Biblia. In Proverbs, it says, a fool reveals his anger, but a wise man conceals his dishonor. Tanga ka. Kung binubuksan mo ang iyong bibig, lumalabas puro galit. Sira ang ulo mo pag pinapakita mo ang galit mo sa ibang tao. Pero matalino ka, marunong ka, kung kaya mong kontrolin, kaya mong hawakan, kaya mong disiplinahin ang iyong sarili. Pag naiinis ka na, pag nagagalit ka na, pag nanggigigil ka na. Choose. Are you a wise person or are you a stupid person? Sino ba sa atin dito ang gustong maging tanga? Wala. Sino ba sa atin dito ang gustong tratuhin na sira ang ulo, na hibang? Wala. At sabi pa ng Book of Ecclesiastes, do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. Nasaan daw ang galit? Nasa mga hibang, nasa mga walang tamang pag-iisip. At alam natin yan, sa social media lang nga, pinagtatawanan natin yung mga taong galit na galit. Di po ba? Yung nag-away, yung dalawang mama sa daan, anong ginawa nila sa kanilang pagtutuos? Nagduraan. Nakakatawa. Di po ba? Wala sa tamang pag-iisip. Pag nagkaroon ng alitan sa gitna ng daan, ayun, lalabas na, nagmumura na, nagwawala na. Pinagtatawanan natin. Ano ang nagagawa ng isang taong wala sa tamang pag-iisip? Nakakasakit siya. Di po ba? Kaya nga, pag nagkaroon ng road rage, galit sa daan, dahil gitgitan, hindi pinagbigyan, nagasgas na yung sasakyan, sa galit, ayun, inatras, lalo pang binangga, lalong winasak yung sasakyan. Because a foolish person does not think straight. Hindi iniisip ng isang taong hiba kung ano yung tama at mabuti. Kaya magandang gawin, tularan natin ang Panginoon. May kakilala ka, galit o ugali na, yung araw-araw na lang nagalit, iwas-iwasan mo yan. Baka mahahawa ka sa kanilang pag-iisip. Amen? Kamukha ng paparating na isang kabayo tumatakbo o isang kalabaw. Kahit nasabihin mo, ang cute ng kabayo, ang cute ng kalabaw, paparating, galit na galit. Naglalaki ang
butas ng ilong, yayakapin mo ba? Hindi. Kasi naiintindihan mo, wala sa tamang pag-iisip. Hayaan mo muna na lumamig. Kung gusto mong kausapin, kung gusto mo magkaayos kayo ulit, kailangan palamigin muna yung galit. Dahil ang galit, apoy. Amen? At pag merong apoy, kahit na may liwanag, masyado kang malapit, siguradong mapapasok ka, siguradong masasaktan ka. Avoid angry people. They are foolish. They are stupid people. Sabi nga, do not argue with stupid people. Amen? Do not be one of them. But secondly, avoid angry people because they infect you with their anger. Ang galit ay lason. Ano ang mararamdaman mo kung yung pinapainom pala sa iyo, pinapatakan ng konting muriatic acid? Diba? Magagalit ka. Konting lason lang, ayaw natin. Pero bakit hinahayaan natin na magkaroon ng galit sa atin? Kaya ang Diyos umalis. Ayaw niyang mahawa doon sa lason, doon sa toxic na feelings, pag-iisip ng mga taong ito. Dahil pag naging galit na rin ang Panginoon, makakalimutan niya ang kanyang misyon. Amen? Tandaan niyo po, pag merong isang taong galit na galit, parang ipo-ipo yan o parang kumunoy. Pag nalapit ka sa ipo-ipo, anong mangyayari sa iyo? Pag nalapit ka sa kumunoy, natapakan mo, anong mangyayari sa iyo? Mahuhulog ka, sisip-sipin ka niyan. Amen? At ang hirap makaalis. It is a force that is so difficult to get free from. Tignan nyo na lang, subukan nyo po. Pakinggan nyo yung mga nagchichismis sa inyo, mga naninira sa inyo. Anong nararamdaman mo? Nagagalit ka, di po ba? Ako, palagi ko pong napapansin sa akin ito Pag nagbabasa ako ng mga comment sa mga videos natin, meron pa rin negative na tao. At agad, nararamdaman ko yung galit. Gusto ko sumagot, but I stop myself because I remember, hindi naman dapat ako magalit. Unang galit itong taong ito, sinisip-sip niya ako, hinahatak niya ako doon sa galit niya. Ang mga taong galit, sa tingin ko, gumagawa ng eksena, lonely sila. Amen? Kasi hindi masayang buhay nila pag wala silang kaaway. Gusto nila may drama, palagi drama. Pero anong epekto nun? Pag puro drama, puro away, may epekto din sa ating puso. Tumitigas yung ating puso. Hindi mo alam, nagkakasakit din ang iyong kaluluwa. Lason Huwag tayong magpaninlang sa hatak ng galit. Because remember, anger begets anger. Hindi naman pwede na anger begets happiness. Imposible na galit ka pagkatapos ang bunga nun tuwa. Hindi pwede. But happiness begets happiness. Kung pinipili mong maging masaya, manganganak yan ng mas maraming saya. And remember, happiness is always a choice. How can you be happy? Walk away from these angry people. Walk away from these toxic people. Layuan mo ang mga taong hindi tama ang kanilang pag-iisip. Masisira ka lang nila, masasaktan ka lang nila, at magiging miserable ka pa. Hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu pag meron ng taong galit malapit sa ating buhay. Dahil pag nandyan ang Banal na Espiritu, nandyan ang katalinuhan, wisdom, nandyan ang tuwa, joy. Hindi natin kailangan ng galit sa buhay natin. Amen? What do we really need in our life? Only God, only His Spirit. Anger drains your life, but the Spirit of God gives you life. Choose. Do you want to be angry, foolish, stupid? Or do you want to be wise, happy, full of life? Kung kayo po ay pupunta sa hospital, anong makikita nyo doon? Mga taong may sakit, di po ba? Pag kayo po ay pumunta sa kulungan, ano po makikita nyo? Mga preso, mga nakakulong, mga taong nakagawa ng kasalanan o masama, di po ba? Pag kayo po ay nakapunta sa mental hospital, ano po makikita nyo doon? Mga taong baliw o sira ang ulo, di po ba? Kung nandito po kayo sa mundo, anong makikita nyo?
mga baliw, mga masasamang tao, mga taong may sakit, ang makikita mo kung ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Mga taong hindi perpekto. Amen? Gusto mo bang makakita ng taong perpekto? Gusto mong makakita ng taong banal? Saan ka pupunta? Sa simbahan? Hindi. Kasi minsan, di po ba, yung mga taong simbahan, hindi rin perpekto. Minsan yung mga taong simbahan, marami ring kasalanan. Di po ba? Hindi rin perpekto ang mga taong simbahan. Saan ka pupunta para makita mo yung mga taong banal, mga taong perpekto? Hindi sa langit. Kaya nga kung gusto mong maranasan, makasama yung mga taong banal at perpekto, anong kailangan mong gawin? O di, kailangan mo munang mamatay at panalangin mo, ikaw ay tanggapin sa langit. Di po ba? Bakit kasi napakarami sa atin na di-disappoint? Napakarami sa atin na di-depress, nalulungkot, nagrereklamo sa mga tao na nakakasalamuha natin, nakakasama natin, sinasabi natin, bad trip naman ito. Nakakawalang gana naman ito. Nakakasira naman ang diskarte ito. Kasi napaka-moody minsan. Minsan hindi ko siya maintindihan. Dati, napakabuti niya. Nagiba yung ugali. Naging napakasama sa akin. Sinisiraan ako. Bakit merong taong nakaka-bad trip? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, tayo ay nabubuhay at nakatira pa rin dito sa mundo na kung saan lahat ng ating mga makikilala, makakasama, makakasalamuha, hindi perpekto yan. Nag-iiba ng ugali yan. At may iba-ibang nararamdaman yan. Pag naintindihan mo yun, magiging payapa ka, magiging mapagpasensya ka, at madadagdagan ang iyong tuwa. Naiintindihan po yan ng ating Panginoon. Narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo? Siya'y naglalakbay, pero pinigilan siya, ayaw siyang patuloyin ng mga tao ng Samaria. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Kaya nga itong mga ibang alagad, apostol, nagalit sila. Sabi, Panginoon, magdasal tayo, pagdasal natin na maparusahan ng mga taong ito. Napakasama nila. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon? Pinatahimik sila at sabi, tara, humanap tayo ng ibang daan. Nakita niyo po yun? Hindi po nagpa-apekto ang ating Panginoon dahil lang sa masamang ugali ng iba. Hindi na bad trip si Jesus dahil bad trip ang iba. Hindi nagbago ang mood ng Panginoon dahil napakapangit ng mood at ugali ng iba. Yan po yung hamon sa atin. Others may be having a bad day, but yours should not be ruined and destroyed by their bad day. Allow people to have their bad day. Pabayaan mo mga tao kung bad trip sila. Pero kung ikaw masaya ka, edi masaya ka. Because all of us, my dear friends, are entitled to our own feelings. Tandaan niyo po yun. Karapatan natin na maramdaman kung ano yung gusto mong maramdaman. Kung ikaw ay galit, galit ka. Kung ikaw ay malungkot, malungkot ka. Kung ikaw ay depressed, depressed ka. Kung ikaw ay walang gana, tinatamad, wala kang ganit, tinatamad. Pero sana, kung ang iba, pangit ang kanilang nararamdaman, huwag kang makisama doon. Huwag kang paapekto sa nararamdaman nila kung hindi naman yon yung iyong nararamdaman. Respetuhin mo, bigyan mo ng kalayaan yung iba sa kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Nakita niyo po ang Panginoon, hindi naman po nagsalita. Nakita niyo naman po ang Panginoon, pinabayaan sila. Jesus respects their feelings. Jesus respects their choice. Pero nang ginawa ng Panginoon, hindi siya nakisali doon sa masama na kanilang iniisip, doon sa masama na kanilang nararamdaman. Siya'y umalis, naghanap ng ibang daan. Anong ibig sabihin? Pinagpatuloy niya yung kanyang misyon. Pagpatuloy mo ang iyong misyon. Pagpatuloy mo yung mabuti na iyong ginagawa. Kahit na may nakakabad trip dyan sa tabi mo,
Kahit na disappointed ka sa ibang tao, kahit na nalulungkot ka dahil nag-iba yung iyong minamahal, ang importante, yung sayo, ituloy mo kung yan mabuti, kung yan nakakapagpasaya sa iyo. Para maging masaya ka, para maging payapa ka, kailangan mong intindihin, unawain ang kalikasan ng tao. Ang tao minsan masaya, may gana, pero minsan ang tao nalulungkot at masama ang ugali niya. Pag masama siya, anong kailangan mong gawin? Sundan mo yung halimbawa ng Panginoon. Tumabi-tabi ka muna. Palamigin mo sila. Pag okay na sila, doon ka bumalik. Parang sa larawan, ganito lang po yan eh. Pag nakakita ka ng isang galit na kalabaw na nagwawala, ano pong kailangan yung gawin? Di ba? Kailangan umiwas ka. Di po ba? Pero meron mga iba, sasabihin nila, hindi ko naman sinaktan yung kalabaw na yan eh. Bakit ako aalis? Bakit ako tatabi? Walang pakialam sa'yo. Yung galit na kalabaw, sinaktan mo siya o hindi mo siya sinaktan? Ang mahalaga sa kanya ay mailabas niya yung kanyang galit. Kailangan mong intindihin yun. It's not about you, but what is happening to the others. Kailangan mong intindihin, may masama siyang nararanasan. Anong kailangan mong gawin? Palapit na sa iyo. Tumabi ka. Umiwas ka. Huwag mo sasabihin na, mabuti naman ako. Wala naman akong ginawa sa iyo. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Intindihin mo na minsan ang tao, nagiging masama ang isip, nagiging masama ang kanyang nararamdaman. At kailangan kang tumabi, umalis. Kung hindi, masasagasaan ka, matatamaan ka, at masasaktan ka. Pabayaan mo ang ibang tao kung meron silang masamang nararamdaman at nararanasan. Pero ikaw ang mahalaga. Piliin mo maging masaya ka. Ano po ang tawag nyo dito? Ito po ay isang tali. At meron po akong challenge sa inyo. Meron po akong hamon. Kaya nyo po bang itulak ang tali? Sino po dito ang kaya niyang itulak ang tali? Pag natulak nyo po, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Meron po ba? Pero, pag hindi mo natulak, ako po ang bibigyan nyo ng 1,000 pesos. Meron po bang gusto sumubok? Wala. Bakit? Kasi napaka-imposible na itulak mo ang tali. Amen? Kasi ang kasabihan, you cannot push a rope. Hindi mo maitutulak ang tali kahit na anong gawin mo, kahit na manalangin ka. Imposible na maitulak mo ang tali. At anong ibig sabihin nun? What does it mean by saying you cannot push a rope? Ito lang po, tandaan nyo ito. Hindi mo mapepwersa ang mga tao. Amen? Hindi mo mapipilit ang tao. Oo, pilitin mo ang tao, pwersahin mo ang tao, susunod siya, pero sasakit ang loob niya sa iyo. When you force somebody to do something that you want, and yet they do not want to do it, there is resentment, there is anger. Kaya nga po tingnan nyo, pinipilit nyo yung mga anak nyo, kumuha ng kurso na hindi nila gusto, mag-nursing ka, mag-accountancy ka, mag-engineering ka, oo, susunod sa inyo. Pero pagkatapos, tignan nyo po, maghahanap din ng ibang kurso. Tumatanda, may tinatago na sama ng loob sa inyo. Kayo po mga misis, di ba palagi pinepwersa nyo, pinipilit yung mga asawa nyo? Sumusunod naman po, hindi po ba? Pero sumasakit din ang loob sa inyo. Kaya nga hindi mo masisisi, naghahanap ng ibang mas sweet. Naghahanap ng ibang makakaintindi sa kanila. Yung hindi sila pinipilit, yung hindi sila pinepwersa, yung hindi sila tinatakot. Naghahanap sila na sila naman sana yung masunod, sila naman sana yung pakinggan, sila naman sana yung bigyan ng pansin. Walang tao ang nag-i-enjoy, natutuwa, masaya, na tinutulak, pinipilit at pinipwersa. Amen? Yan yung ibig sabihin na you cannot push a rope. At naiintindihan po ng Diyos yan. Kaya nga ang Diyos,
Kahit na gusto niya magbalik tayo ng loob sa Kanya, hindi tayo kailanman pinwersa ng Diyos. Hindi tayo kailanman tinulak ng Diyos sa Kanyang kagustuhan. Anong ginagawa ng Diyos palagi? Hinihila tayo ng Diyos. God always attracts us to do the good. God always draw us to a life of holiness. Tingnan niyo po, sinasabi sa Ebanghelyo, pinadala ng Diyos ang propeta si San Juan Bautista. Ano po ang larawan ni San Juan? Isa siyang liwanag na nagbigay tuwa sa mga tao. Oo nga naman, pag nakakita ka ng bahay, hindi po ba? Naaantig ka, na-attract ka, lumalapit ka doon sa bahay, nagpapapicture ka, nagse-selfie pa kayo, hindi po ba? Pero pag nakakita ka ng isang bahay o tahanan na walang ilaw, ang bilis ng lakad mo. Iniiwasan mo, bakit? Natatakot ka. Nararamdaman mo parang may nagmumulto. Yung liwanag ng kabutihan, kabanalan ni San Juan, hinila niya ang mga tao pabalik sa Diyos. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita siya ng napakaraming mga milagro. Ang kanyang salita ay liwanag daw at buhay. At dahil din po sa mga milagro, himala ng ating Panginoon, napakaraming tao nagbalik din sa Diyos. At tandaan niyo po, nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad, ano ang sabi niya? Kay San Pedro, kay San Andres, kina Juan at Santiago, tara, gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. I will make you fishers of men. At ano po ang gamit ng mga namimingwit, ng mga nangingisda, kung hindi tali? Pag nakuha ang isda, hindi ba hinihila mo mula sa tubig, inaalis mo. At ganyan din ang ginawa ng mga apostoles ng Diyos. Tayo ay hinuli, nilapit, hinila papunta sa Diyos. Alam din kasi ng Diyos, ang demonyo marunong din manghila. Kaya nga po ang buhay natin, kung titignan nyo, isa pong hilahan. It is a tug of war. Ginagamit ng demonyo ang mga tukso, hinihila ka niya, papunta sa kanya, para masira ang kaluluwa mo. Pero ang Diyos, hindi din siya magkukulang. Napakaraming ginagamit ng Diyos. Mga paraan, karanasan, tao, para din tayo ay mahila, para magtagumpay siya, makuha din niya pabalik itong ating mga kaluluwa. Ang tanong, kanino ka magpapahila? Sino ang mananalo sa buhay mo? Pero isa din hamon ito sa atin. Tulungan din natin sana ang Diyos sa paghila niya sa atin sa kabutihan. Sana tayong mga Kristiyano, huwag tayong maging dahilan ng paglayo ng ibang tao sa Diyos. Do not push people away from God. Kala natin, sa pagpapwersa natin, pagpipilit natin sa mga tao, napapalapit natin sila sa kabutihan, pero hindi. Because the fact is, nobody wants to be forced. Even if you are forcing them to the good, to what is holy. At ang tanong, paano mo mahihila ang mga tao sa Diyos? Simple lang, sa iyong mabuting gawa, sa pagiging mabait mo, through your kind, generous, and good acts. Hindi lang sa pamamagitan ng pagnanalita natin. Dahil ang naiiwan at natatatak sa puso, sa kaisipan ng mga tao, tandaan niyo po, they are not words, they are our actions. Kahit na madami kang sabihin, pero kung hindi mo pinapakita sa iyong kilos at gawa, wala din. Di ba may kasabihan, honey or sugar attracts more ants than vinegar? Kung gusto mong lumapit daw ang mga langgam sa iyo, dapat magbigay ka ng matamis. Hindi dapat maasim. Tingnan natin ang ating mga ginagawa. Amuyin nyo nga po ang sarili nyo, ang inyong kilikili. Diba? Pag maasim ka, diba? Pag meron taong may BO, body odor, iniiwasan natin. Yung ating pong mga body odor, yung maasim na amoy,
Hindi lang po nararanasan yan sa ating katawan. Nakikita din yan sa iyong kilos at gawa, sa ugali ng tao. Kung gusto mong mapalapit ang mga tao sa iyo, unahin mo, baguhin mo ang pag-uugali mo. Unahin mo ang iyong ginagawa. Ano ba ang iyong pinapakita sa kanila? Maasim ba? Sana naman matamis. Sana naman mabango. Tandaan mo ito. Kung gusto mong makuha ang loob ng isang tao, huwag mo siyang pilitin. Huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang puwersahin. Pero umpisahan mo na mahalin mo siya. Umpisahan mo na maging mabuti ka sa kanya. Umpisahan mo na maging mabait ka. Tandaan mo, hindi mo maitutulak ang lubid, ang tali. Hindi mo mapupwersa ang tao. Gusto mong sumunod ang tao sa'yo, maging mabait ka. Be kind. Pull people with your kindness, with your goodness, with your holiness.